Si Elena, isang masipag na dalaga, ay nagmamadali para sa kanyang pinakaimportanteng interview sa Acosta Corporation. Subalit, sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang aksidente ang naganap sa kalsada, nabunggo ang kanyang motor ng isang mamahaling kotse. Nag-aalala si Elena na mawawala na ang kanyang pagkakataon, lalo pat malaki ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ngunit, what she didn't know ay ang driver pala ng kotse na kanyang nabangga ay walang iba kundi si Marco, ang CEO ng mismong kumpanya na kanyang a-applyan. Kagimbal-gimbal na bagay na napansin ni Marco sa kanya, isang lumang kwintas na punong-puno ng alaala, ang nagtulak sa kanya na bigyan si Elena ng isang alok na di pangkaraniwan. Imbis na pag-usapan ng interview, SI Marco ay nagdesisyon na siya ang maging modelo para sa kanilang bagong produkto. Ang kakaibang alok na ito ay hindi lang nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ni Elena, kundi unti-unti ring naglantad ng isang lihim na koneksyon mula sa kanilang nakaraan. Isa itong kwento ng muling pagtatagpo na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay sadyang nakatakda. Gaano man katagal maghintay, isang nakakabinging ingay ng alarm clock ang pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Ding! 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 Diyos ko po, bulong ni Elena, sabay tayo mula sa kanyang kama. 8:00 na pala, mabilis siyang bumaba at halos hindi na nga makahinga sa pagmamadali. Nakita niya ang oras sa maliit na orasan sa dingding. 8:00 na talaga. 8:30 ang kanyang interview sa Acosta Corporation. Napakalaking kumpanya iyon. Isang oportunidad na hindi niya pwedeng palampasin. Bakit ba kasi sa lahat ng araw na pwedeng pumalpak ang alarm clock ko? Ngayon pa talaga? Tanong niya sa hangin. Galit siya sa kanyang sarili. Galit siya sa alarm clock. Pero higit sa lahat, kinakabahan siya. Alam niya, napakahigpit ng Acosta Corporation sa mga schedule. Bawat minuto ay mahalaga. Kung malate siya, alam na niya ang mangyayari. Disqualified. Kaya nga, kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang makarating doon. Sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang sumakay sa kanyang motor. Isang lumang motor na matagal na rin niyang kasama. Siya ang kanyang katuwang sa araw-araw na paghahanap buhay. Siya ang kanyang tanging sasakyan. Pinainit niya ang makina at umarangkada na siya, isang mabilis na pag-andar. Excuse me po! Excuse me po! Padaan lang! Sigaw niya habang sinisikap na lagpasan ang mga sasakyan sa harap niya. Sa Metro Manila, araw-araw, traffic. Kahit anong gawin mo, halos hindi ka makagalaw. Ngayon, doble ang traffic o sadyang guni-guni niya lang dahil sa kanyang pagmamadali. Pinaparatang niya ang kanyang motor. Kailangan niyang lumusot. Kailangan niyang makarating. Habang umaarangkada si Elena, may isang mamahaling kotseng kulay itim ang biglang lumiko. Ang bilis ng pangyayari, masyadong huli na para mapansin ni Elena, masyadong huli na para makaiwas. Bumangga siya sa gilid nito, malakas ang bangga. Sumalampak siya sa lupa. Ang motor niya, tumilapon. Ang ulo niya, muntik pang mauntog sa simento. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kaliwang braso. Nagasgas ito. May dugo. Pero mas masakit ang kabiguan na baka tuluyan na siyang malate. Bumaba ang lalaki mula sa kotse. Matangkad, may itsura, nakasuit, halatang mayaman. Lumapit ito kay Elena na nakaupo pa rin sa kalsada habang tinitingnan ang kanyang motor na may sira. Miss, okay ka lang? Tanong ng lalaki na may tono ng pag-aalala pero halata ring may halong inis. May traffic lights naman, hindi ka ba marunong tumingin? Naramdaman ni Elena ang init sa kanyang pisngi. Nahiya siya. Oo, kasalanan niya. Nagmamadali siya. Hindi niya napansin. Wala siyang maitatago. Nagmamadali po kasi ako kaya hindi ko na napansin. Pasensya na po sa abala, sagot ni Elena habang pilit na tumayo. Sumasakit ang buong katawan niya. Lalo na ang kanyang braso. Kailangan ko na po talagang umalis. Baka ma-disqualify po ako sa interview ng kumpanya. Tumingin sa kanya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Napansin niya siguro ang dumi sa kanyang blusa. Napansin niya rin ang gas-gas sa kanyang braso. Saang kumpanya ka ba nag-a-apply at pinagmamadali ka ng ganyan? Tanong ng lalaki.
na ngayon ay mas malumanay na ang boses. Look at yourself. Nadumihan na ang blusa mo at may mga gasgas pa sa kaliwang braso mo. Sa ospital ka na muna dumiretso. Nagdadalawang isip si Elena. Ano ang uunahin niya? Ang pinakahihintay niyang interview? O ang mga sugat na natamo niya dahil sa aksidente? May konting sira na rin ang motor niya. Alam niya, hindi siya makakarating sa interview gamit ang motor. Kung magtataksi naman siya papunta sa ospital, tapos uuwi pa. Nako, malayo ang ospital mula rito. Magastos. Hindi na po. Dito na lang sa bahay ko gagamutin ang sarili ko, pagtanggi pa ni Elena. Hindi niya pwedeng dagdagan ang gastos. Wala pa siyang trabaho, pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Talagang napakapursigido niya. I will drive you to the hospital, sabi niya. Total, naagrabyado rin naman kita. Nagulat si Elena. Naagrabyado? Ako ang bumangga sa kanya. Habang papalapit siya sa kotse, saka lang niya napansin ang malaking gasgas sa harap nito. Napakagat na lang siya sa labi. Kitang-kita kung sino ang may kasalanan. Siya. Talagang siya. Sorry po, sabi ni Elena na halos pabulong na. Huwag mo na lang po akong ihatid sa ospital. Kaya ko na po ang sarili ko. Kung gusto niyo po, babayaran ko kayo para sa pampaayos pero hulog-hulog lang muna ha. Wala pa po akong trabaho eh. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na tila sinasabi na hindi siya seryoso sa kanyang alok. I didn't see anything, sabi nito. Sumakay ka na. Basta importante na mapatingnan ka sa doktor. May dugo na yung braso mo at baka ma-infect pa eh. Hindi makapaniwala si Elena. Hindi niya nakita? Talaga ba? Pero kasi, pilit ni Elena, quits na naman na tayo, hindi ba? You don't owe me anything. May sira yung motorbike ko at ganun din ang kotse mo. May sugat ako at ikaw, wala. Quits pa ba yon? Umiling ang lalaki. Again, sumakay ka na, sabi niya, may himig ng pagiging dominante na. Whether you like it or not, ihahatid kita. Binuksan niya ang pinto para kay Elena. Wala nang nagawa si Elena kundi sumunod. Talagang napakapursigido ng lalaking ito. Habang nakaupo na siya sa loob ng mamahaling kotse, napagtanto ni Elena na hindi pa niya alam ang pangalan ng lalaki. Ano po munang pangalan niyo? Tanong ni Elena na medyo hindi mapakali. Hindi siya sanay na sumasama sa mga estranghero. Huminto ang lalaki sandali, tila nag-iisip. Tapos huminga siya ng malalim. Marco na lang, sagot niya. Huwag kang mag-alala, Miss Lavilla. Wala akong ibang intensyon sa'yo. Marco. Isang pangalan na tila magdadala ng maraming pagbabago sa buhay ni Elena. Hindi pa niya alam, pero ang aksidenteng ito ay simula pa lamang ng isang mahabang kabanata sa kanyang buhay. Ang isang kabanata na sadyang inukit ng tadhana. Ang isang kabanata kung saan ang isang banggaan sa kalsada ay magiging isang banggaan ng mga puso. Ito ang simula ng lahat. Sa loob ng ospital, sa maliit at puting waiting area, matiyagang naghihintay si Marco. Hindi ito ang lugar na kadalasan niyang pinupuntahan. Ang karaniwan niyang mundo ay puno ng mga numero, mga meeting, mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pero ngayon, narito siya, nakaupo sa isang plastik na upuan habang iniinda ang sakit ng kanyang oras. Mayroon siyang isang napakahalagang pagpupulong sana ngayong umaga. Isang deal na matagal nang pinaghihirapan. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang naging kalalabasan. Sumasagi sa isip niya ang mukha ng dalaga, si Elena. Ang kanyang pagmamadali, ang kanyang takot, ang kanyang sugat. Sa totoo lang, naiinis siya noong una. Bakit ba kasi hindi tumitingin sa daan? Pero nang makita niya ang takot sa mga mata nito at ang bahid ng dugo sa braso, naramdaman niya ang isang bahagyang kurot sa kanyang dibdib. Hindi lang simpleng aksidente ito. May kung anong bumulong sa kanya na kailangan niyang manatili. Ilang minuto pa ang lumipas. Para sa kanya tila oras na ang bawat segundo. Kaya naman, nang tawagin siya ng isang nurse at sabihin na kailangan daw ng bagong damit ni Elena, agad siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa isang tindahan sa loob ng ospital. Bumili siya ng simple at malinis na blusa at pantalon.
Medyo awkward nga ang pakiramdam niya habang namimili. Kailan ba huling nangyari ito? Ang mamili ng damit para sa isang estranghero, para sa isang babae. Napakakaiba. Pagbalik niya, saktong lumabas na si Elena mula sa treatment room. Nakita ni Marco na nakabenda na ang braso nito. Mukha itong mas maayos, ngunit may bakas pa rin ng pagod at pag-aalala. Suot nito ang bagong damit na kanyang binili. Medyo maluwag nga. Siguro hindi niya masyadong nag-gauge ang sukat. Ayos na po talaga ako rito, Marco, sabi ni Elena, na tila nahihiya pa. Pwede na po kayong umalis, maraming salamat po talaga sa lahat. May bahid ng pagkautang na loob ang kanyang boses. Babayaran ko na lang po kayo sa susunod para sa mga damit at sa paghihintay nyo. Umiling si Marco. Huwag kang mag-alala sa pera. Hindi ako tumatanggap ng ganyan. Don't mind. Hindi ako tumatanggap ng pera sa kahit kanino kapag walang involved na business. I accept and give money for work purposes only. Nasanay na siya sa ganoong sistema. Trabaho lang. Wala nang iba. Ngunit habang papalapit siya para sabihin na aalis na nga siya, tumigil ang kanyang tingin. Huminto ang lahat, ang bawat ingay, ang bawat paggalaw. Nakatuon ang lahat sa isang bagay, ang kwintas. Nakasuot sa leeg ni Elena. Isang simpleng pilak na kwintas. May disenyo itong kakaiba. Parang lumang-luma na. Pero pamilyar. Sobrang pamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kwintas na yon. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanya. Sa kanyang kaibigan noong bata pa siya. Kay Lala. Ang kwintas. Nang makita niya iyon, tila bumalik ang lahat. Ang alaala ng isang batang babae. Ang kanyang masasayang tawa. Ang kanyang pagiging maliksi. Ang kanilang mga pangako. Ang kwintas na iyon ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ng kanilang pangako. Saan ka ba nakatingin? Biglang tanong ni Elena. Ang boses niya ay nagpabalik kay Marco sa realidad. Hoy, lumabas ka na nga. Halata sa boses niya ang pagkailang. Napangiti ng bahagya si Marco, sabay iling. Masyado akong napatitig. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kaugalian. Ang pagiging CEO. Ang pagiging seryoso. Pasensya na sabi niya. Magpagaling ka. Umalis nga siya noon. Ngunit ang imahe ni Elena at ang kwintas sa kanyang leeg ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Sa loob ng 10 taon, hinanap niya si Lala. Sa loob ng 10 taon, umaasa siya na muling makikita ang kanyang kaibigan. Ngayon, sa isang aksidente, sa isang sulyap, sa isang kwintas, tila natagpuan na niya ang matagal nang nawawala. Pero tama ba ang kanyang hinala? Paano kung nagkakamali siya? Maraming kwintas na ganoon ang disenyo. Maraming babae ang may pagkakahawig. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang masaktan muli. Bumalik siya sa kanyang opisina kinabukasan. Ang napakaraming trabaho. Ang tambak na papeles. Ang mga nakapilang meeting. Sinikap niyang kalimutan ang nangyari. Sinikap niyang ipikit ang kanyang isip sa alaala ng kwintas. Ngunit hindi niya magawa. Kaya naman, nang magrepaso siya ng mga resumes ng mga aplikante para sa Acosta Corporation, may isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. At isang larawan, Elena Lavilla. Ang kanyang mata ay agad na dumako sa larawan. At pagkatapos, sa leeg ng babae sa larawan. Hindi nga nagkakamali. Suot pa rin nito ang kwintas. Ang kwintas na iyon. Hindi na siya pwedeng magkamali. Ito nga, siya nga, si Lala. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo-halong emosyon. Tuwa, gulat, pagkabigla. Naramdaman niya ang isang matinding koneksyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Hanapin mo si Elena Lavilla, sabi niya. Ang kanyang aplikasyon. Gusto ko siyang ischedule para sa isang panayam. Ngayon, nagulat ang kanyang assistant. Pero sir, nag-apply po siya bilang accountant at huli na po siya sa kanyang interview kahapon. Nakadisqualified na po siya sa unang round. Hindi bale, Marco said, kanyang boses ay may autoridad. Gusto ko siyang makapanayam. Personal. Ako mismo ang gagawa. I-override mo ang desisyon na, yan, ngayon din. Alam niya nakakaiba ang kanyang ginagawa.
Ang isang CEO ay hindi basta-basta mag-override ng desisyon ng HR, lalo na para sa isang simpleng aplikante. Pero may isang bagay na nagtulak sa kanya, isang bagay na higit pa sa lohika. Isang bagay na tila matagal na niyang hinahanap. Samantala, si Elena pagkatapos ng aberya kahapon ay nawalan na ng pag-asa. Alam niyang disqualified na siya. Alam niyang wala na. Kaya nang tumawag sa kanya ang Acosta Corporation, nagulat siya. Sobra. Miss Lavilla, sabi ng boses sa kabilang linya. Magandang umaga po. Pinapatawag po kayo ni Mr. Acosta para sa isang panayam. Ngayon po. Napanganga si Elena. Ako po, pero hindi po ba ako disqualified na? Hindi po, sagot ng assistant ni Marco. Gusto po kayong makapanayam ni Mr. Acosta. Personal, hintayin na lang po namin kayo. Naghanda si Elena. Mabilis, may halong kaba, may halong pagtataka. Bakit siya? Ano ang nangyari? Hindi niya maintindihan. Nang makarating siya sa Acosta Corporation, pinapasok siya ng assistant. Pumasok na po kayo, Miss Lavilla. Naghihintay na po sa loob si Mr. Acosta. Nagpasalamat si Elena, sabay pasok sa loob. Bumungad sa kanya ang isang malaking opisina. Elegant, moderno. At sa gitna, nakatayo ang isang lalaki. Nakaharap sa bintana, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong humarap. Si Marco. I'm glad to see you here, Miss Lavilla. Bati ni Marco. May bahagyang ngiti sa labi. Kamusta ang braso mo? Napanganga si Elena. Natulala. Tila huminto ang mundo. Hindi siya makapaniwala. Ang CEO ng Acosta Corporation. Ang lalaking kanyang nabangga. Ang lalaking nagdala sa kanya sa ospital. Siya. Siya nga. Ikaw pala ang magiging boss ko? Tanong ni Elena, na halos pabulong. Ang utak niya ay nagproproseso ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang may-ari ng kumpanyang to? Tumingin sa kanya si Marco. May malalim na titig. Tila may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. I ask you, hindi ka lang sumagot kung saan kumpanya ka na schedule mag-interview. Sagot niya, I just happen to see your resume on my table. Kaya tatanungin kita kung may experience ka na ba sa trabaho. Napakasimpleng sagot. Pero para kay Elena, ito ay isang bagong kabanata. Isang bagong simula. Isang pagkakataon na, sa hindi inaasahang paraan, ay ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalubong sa gitna ng malaking opisina. At dito sa harap ng isang CEO na kanyang nakabanggaan, magsisimula ang isang kwento na mas malalim pa sa isang simpleng interview. Sa loob ng malaking opisina sa gitna ng Acosta Corporation, halos hindi makahinga si Elena. Nakatayo siya doon at sa kanyang harap si Marco. Ang lalaking kanyang nabangga, ang lalaking naghatid sa kanya sa ospital, ang lalaking, ngayon, ay tila magiging kanyang boss. Ikaw pala ang magiging boss ko? Halos pabulong na tanong niya. Hindi niya talaga maintindihan. Bakit? Paano? Ang lahat ay tila mabilis at nakakagulat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang may-ari ng kumpanyang to? Ang mga tanong ay nagsisiksikan sa kanyang isip. Ngumiti ng bahagya si Marco. Isang ngiti na hindi mo mabasa kung ano ang ibig sabihin. I ask you, sabi niya, kalmado ang kanyang boses. Hindi ka lang sumagot kung saan kumpanya ka naka-schedule mag-interview. I just happen to see your resume on my table. Kaya tatanungin kita kung may experience ka na ba sa trabaho. Tumingilid ng bahagya ang ulo ni Marco. Tila sinusuri siya. Mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang pananamit, pababa sa kanyang paa, may isang bagay sa titig ni Marco na nagpakaba kay Elena. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ano kaya ang nakikita niya? Tanong ni Elena sa sarili. Nakikita kaya niya ang pagod ko, ang mga problema ko? I graduated accountancy, sagot ni Elena. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Doon po ako magaling. Bukas pa po ba kayo na mag-hire ng accountant para sa kumpanya? Alam niyang marami ang gustong makapasok sa Acosta Corporation, lalo na sa accounting. Pinaghirapan niya ang kursong iyon, nagpuyat, nag-aral. Ito ang kanyang forte. Ito ang alam niyang kaya niyang gawin ng maayos. Tila nag-isip si Marco. Pagkatapos ngumiti siya.
I will give you another work, Miss Lavilla, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila musika, ngunit may kasamang malaking pagtataka. Mailo-launch na cosmetic products ang kumpanya namin. Naghahanap pa kami ng model na pwedeng bumida sa mga photoshoot para sa promotion. I guess bagay yun sa'yo. Napakislot si Elena. Model? Ako. What? Sabi niya. Bahagyang napatawa dahil sa pagkabigla. Are you kidding me, sir? Wala po akong alam sa pagmamodel. At saka, ayoko pong humarap sa mga kamera. Naramdaman niya ang pamumula sa kanyang pisngi. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Ang kanyang mundo ay puno ng mga ledger at financial statements, hindi ng mga kamera at spotlight. Mukha ka ng model, tingnan, sabi ni Marco. May seryoso pa ring ngiti sa kanyang labi. Konting turo lang sa'yo kung anong gagawin, ayos na. Besides, mas malaki ang sweldo mo roon kaysa sa pagiging accountant. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ang nagpatigil kay Elena. Mas malaki ang sweldo. Isang bagay na kailangan niya ng higit sa lahat. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng malaking pera. Ang buhay niya ay puno ng mga utang, ng mga bayarin, ng mga pangangailangan. Ngunit, ang pagmomodel, ang pagharap sa kamera, ang lahat ay bago. Nakakatakot. Pero, paano kung ito ang daan palabas sa kanyang mga problema? Paano kung ito ang sagot sa kanyang mga dasal? Nagdadalawang isip si Elena. Ang kanyang puso ay nahahati. Ang kanyang isip ay naglalaban. Accountant, model. Ang isa ay pamilyar at ligtas. Ang isa naman ay bago at puno ng pagsubok. Ngunit may pangako ng mas magandang buhay. Humigop siya ng malalim na hininga. Susubukan ko lang, sabi niya. Parang hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Kung hindi ko po kaya, pwede po bang sa accounting mo na lang ako ilagay? Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-asa na hindi niya magugustuhan ang pagmomodel. Sige ba, walang problema, sagot ni Marco at tila may lihim ng ngiti sa kanyang mga labi. Tila nagtagumpay siya sa isang bagay na tanging siya lang ang nakakaalam. Nagpasalamat si Elena. Umuwi siyang may halo-halong pakiramdam. Guminhawa ang loob niya dahil may trabaho na siya. Pero, kinakabahan din siya. Model. Isang salitang hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay. Kinabukasan, bago pa man makapunta si Elena sa Acosta Corporation para sa kanyang onboarding, isang tambak ng mga sobre ang sumalubong sa kanya sa pinto ng kanyang maliit na bahay. Mga bills, Meralco, Maynilad, credit card statements. At ang mga paalala sa mga hulog niya sa kanyang mga utang noong nakaraan. Isang malaking tumpok ng mga papeles na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Naku po, ang dami na naman, bulong niya. Kahit na nakatanggap na siya sa trabaho, alam niya na hindi pa makukuha agad ang sweldo. Kailangan pa niyang magtrabaho ng isang buwan. Kung minsan, umaabot pa nga ng isang buwan at kalahati. Sa Pilipinas, ganyan talaga ang pasahod. May cut-off. May waiting period. At sa panahong iyon, paano na siya? Ang lahat ng kanyang pagod, ang kanyang pag-asa, ay tila napalitan ng bigat ng mga responsibilidad. Wala na ang kanyang mga magulang. Siya na lang ang mag-isa. Walang ibang aasahan kundi ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya kung sino ang tutulong sa kanya. Tanging isang tao lang. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Carla, sabi ni Elena, nang sagutin nito ang tawag. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Pasensya na kung nadamay na naman kita. Promise, last na to. Kapag nakuha ko na ng unang sahod, magbabayad ka agad ako. Nahihiya siya. Napakaraming beses na niyang humingi ng tulong kay Carla. Ano ka ba, Elena? Sagot ni Carla. May bahid ng pagtawa. Para namang hindi kapatid ang turingan natin sa isa't isa, no? Huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabayad niyan, saka ka na bumawi kapag nakaluwag-luwag ka na. Naluha si Elena. Ang bawat salita ni Carla ay tila isang malaking ginhawa, isang balikat na pwedeng sandalan, isang tulong na hindi mo kailangang hingin ng paulit-ulit. Ang utang na loob na nararamdaman niya kay Carla ay malalim na. Salamat talaga, Carla, sabi ni Elena,
pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Babawi ako sa iyo mamayang dinner. Dito ka na kumain sa bahay. Magluluto ako ng paborito mo. Oh, talaga ba? Masayang tanong ni Carla. Aba, sige, walang problema. Teka lang, may tanong ako. Di ba sa Acosta Corporation ka natanggap? Balita ko kasi, malaking kumpanya yon. Maraming branch sa iba't ibang lugar. Napangiti si Elena. Ang excitement ni Carla ay nakakahawa. Oo, Carla. Bakit? Tanong niya habang inaayos ang kanyang sarili para sa araw na iyon. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang maging malakas. Naku, hindi naman big deal sa akin kung gaano kalaki ang kumpanyang mapapasukan ko sagot ni Elena. Basta may mahanap akong trabaho at okay ang sahod, ayos na. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Pero sis, sabi ni Carla, may tono ng pagkakilig. Siguro naman nakita mo yung CEO nila? Balita ko kasi gwapo raw yon. Totoo ba? Anong itsura niya? Napailing si Elena. Ganyan talaga si Carla. Kapag naririnig ang salitang gwapo, nagiging masigla ang buong pagkatao. Alam niyang sa kung saan-saan na naman nakuha ni Carla ang balitang iyon. Naku Carla, sabi ni Elena na parang naiinis. Masasabi ko lang na gwapo ang isang lalaki kung type ko siya. Si Mr. Acosta? Ayos lang naman ang itsura niya. Pero siguradong may girlfriend na yon. Sinubukan niyang ipaliwanag kahit na sa loob-loob niya. Alam niyang hindi naman ayos lang ang itsura ni Marco. Gwapo talaga. Pero ayaw niyang aminin kay Carla. Anong ayos lang? Biglang sigaw ni Carla. Halos marinig niya ang pagiging dramatiko nito sa telepono. May problema ka ba sa paningin sis? Sa picture pa nga lang, nakakalaglag pantina ang kagwapuhan ni Marco. Paano pa kaya sa personal? At saka, FYI, Elena, wala siyang girlfriend, kaya wag kang ganyan. Napahawak sa noo si Elena. Kilala niya si Carla. Kapag may pinaniniwalaan ito, hindi mo na ito mapipigilan. Talagang ipagtatanggol nito ang kanyang sariling opinyon. Hay naku, Carla. Ikaw ang bahala, sabi ni Elena. May bahid ng pagkadismaya. Wala naman akong pakialam sa boss ko. Basta may trabaho ako. At may sapat na sahod para sa mga bills ko. Hindi niya alam. Ang boss na iyon, ang lalaking kanyang hindi pinapakialaman, ay magiging sentro ng kanyang buhay. Ang simula ng kanyang pagiging model. Ang simula ng pagbabago ng lahat. Ang simula ng muling pagtatagpo ng dalawang pusong matagal nang naghihintay. Ang mga unang araw ni Elena bilang isang modelo ay bago. Lahat ay bago. Isang malaking pagbabago mula sa kanyang nakasanayang mundo ng mga numero at accounting. Ang mga ilaw, ang mga kamera, ang mga taong nakapaligid na may hawak na iba't ibang gamit. Lahat ng ito ay nakakapanibago. At, sa totoo lang, nakakakaba. Naroroon si Marco, palagi. Hindi ito direktang nakikialam, hindi rin ito madalas magbigay ng direktang utos. Ngunit, palagi itong naroroon, sa isang sulok, nakapamulsa, nakatingin. Tila sinusuri ang bawat galaw niya. Sa simula, nairita si Elena. Bakit ba palagi siyang nandyan? Hindi ba siya abala? Tanong niya sa sarili. Ngunit kalaunan, nakasanayan na niya. May isang pakiramdam ng seguridad na nagmumula sa kanyang presensya. Isang kakaibang suporta. Madalas, si Marco mismo ang lumalapit. Hindi para pagalitan siya, hindi para i-pressure, kundi para tumulong. Mas maganda siguro kung ganito ang anggulo ng ilaw para mas maipakita ang glow ng balat. Maririnig niyang sasabihin nito sa lightman. O kaya naman, pakibago lang ang background. Mas bagay siguro ang kulay na ito sa product na hawak niya. Nag-o-observe lang siguro siya, isip ni Elena. Kailangan niyang tiyakin na magiging maganda ang labas ng lahat. Ganon niya lang sinisikap intindihin. Pero sa kaloob-looban niya, may isang bahagi na nagtataka. Ang isang CEO, tumutulong sa set? Para lang sa isang baguhang modelo na tulad niya? Napakakaiba. Minsan, ang kanyang mga mata ay magtatama sa mga mata ni Marco. Sa mga sandaling iyon, may isang kakaibang spark. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ngunit, mabilis niya itong babawiin. Siya ang boss mo, Elena. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Kaya naman, pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na bigyan ng kahulugan ang bawat tingin. Ang bawat tulong na ibinibigay ni Marco. Ang mga araw ay lumipas. Mas naging komportable si Elena sa kanyang bagong trabaho. Natututo siya, nahuhusay. Nakikita niya ang kanyang sarili na unti-unting lumalabas sa kanyang shell. Isang hapon, sa gitna ng isang abalang photoshoot para sa isang bagong lip tint, biglang dumating ang isang lalaki sa set. Maingay. Maporma. At may isang kakaibang karisma na agad na umagaw ng atensyon. Ang lahat ay napatingin sa kanya, napatigil ang trabaho. "Marco, my man!" Sigaw ng lalaki, sabay yakap kay Marco. "Bakit parang stress ka? Ha? Hindi ka kasi marunong magsaya paminsan eh. Puro trabaho na lang inaatupag mo." Si Victor, ang kapatid sa dugo ni Marco, ang pinsan. Ang pagdating niya ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagulo ang kaayusan ng set. Alam ni Elena na kilala siya ni Marco. Napakinggan niya ang pag-uusap ni Marco at kanyang assistant kahapon, ang pangalang Victor. Ang pinsan na hindi niya gaanong gustong makita. Nararamdaman ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Marco. Isang bahagyang kunot sa noo, isang paghigpit ng panga. Halatang hindi ito natutuwa sa pagdating ng kanyang pinsan. "Huwag mo akong igaya sa iyo, Victor," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng inis. Na imbes magtrabaho sa opisina, natutulog lang. "Ano bang sadya mo rito sa kumpanya ko?" Ngumiti si Victor, malaki, may tiwala sa sarili. "Bakit? Bawal bang bisitahin ang masipag kong pinsan? Balita ko kasi, may bago kayong products, kaya alam kong malaki na naman ang kikitain mo." Kinindatan pa nito si Marco. Tila may ibang ibig sabihin. Tila may inaasahan. Napailing si Marco. Kilala niya si Victor. Walang seryosong intensyon. Walang seryosong trabaho. Palaging naghahanap ng kalokohan. O kaya naman, ng pera. "Mag-out of town ka na lang mag-isa," sabi ni Marco. "Marami akong kailangan na gawin dito." Pero hindi nga siya pinakinggan ni Victor. Ang mata nito ay lumipad. Tumigil sa kanya. Kay Elena. Si Elena. Nasa gitna pa rin ng set. Nakasuot ng isang sexy na damit. Isang lotion ang pinopromote. "Pare naman," sabi ni Victor, sabay lapit kay Elena. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, mabilis na hinila ni Marco ang kanyang kwelyo. Pinigilan. "Titingin lang ako doon, Marco," pilit ni Victor. Sa malapitan, "Model niyo ba yon? Bakit hindi siya pamilyar sa akin?" Napakapit si Elena sa kanyang sarili. Nahihiya. Ayaw niya ng atensyon, lalo na mula sa isang tulad ni Victor. Narinig niya ang pag-uusap nila. "Model niyo ba yon?" Ang tanong na nagbigay sa kanya ng bahagyang kurot sa puso. Baguhan nga lang siya, hindi pa sikat. "Bagong hire lang siya rito, Victor," paliwanag ni Marco, na tila pinoprotektahan siya. "Hindi rin galing sa sikat na kumpanya. She's a beginner. Lumabas ka na nga at iniistorbo mo sila." Hinila na lang ni Marco si Victor palabas ng set. Halatang halata ang kanyang pagkayamot. Hindi niya talaga makayanan ang pagiging makulit at sobrang daldal ng kanyang pinsan. Alam niya, walang aasahan kay Victor kung tungkol sa trabaho ang pag-uusapan. Kaya napadiretso na lang sila sa isang resto bar, malapit lang sa kumpanya. Sa resto bar, umupo si Marco at Victor sa isang mesa. Ang atmosphere ay nagbago. Hindi na ang abalang set ng photoshoot, kundi isang lugar na tila mas nakaka-relax. Pero para kay Marco hindi. Hindi ito nakaka-relax. "Libre mo to Marco," sabi ni Victor habang umuupo. "Wala akong card na dala. Isa pa, isang buwan din tayong hindi nagkita. Boring na sa Amerika kaya babalik na ako rito." Kinuha ni Victor ang isang bote ng wine, salina ng kanyang baso. At ganoon din kay Marco. Nag-isip si Marco. Isang buwan. Oo, matagal na rin. Ngunit ang kanyang isip ay hindi talaga nakatuon sa pag-inom o sa mga kwento ni Victor tungkol sa Amerika. May isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na matagal na niyang iniisip. "So, what about my favor, Victor?" Tanong ni Marco, biglang iniba ang usapan. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. "May nahanap ka bang impormasyon kung nasaan ang pamilya ni Lala? Hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya kung saan sila lumipat ng lugar."
Ang mukha ni Victor ay naging seryoso din. Nawala ang kanyang pagiging maporma. Nawala ang kanyang mga ngiti. Tinitigan niya si Marco. Magpapahanap ka na nga lang ng babae, sabi ni Victor. May tono ng pagkadismaya. Hindi mo pa alam kung anong tunay na pangalan. Paano natin mahahanap kung Lala ang palayaw niya eh? Baka maraming gumagamit nun. Marco, that was 10 years ago. Hindi ka pa naka-move on? Naramdaman ni Marco ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Naka-move on? Paano siya makaka-move on? 10 taon. 10 taon siyang naghahanap. 10 taon siyang umaasa. How could I, Victor? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila napapagod. Tumingin siya sa labas ng bintana ng resto bar sa kawalan. Baka araw-araw siyang umaasa na bumalik ako, pero hindi ko ginawa. Ang mga alaala ay nagsalubong. Ang huling araw na nagkita sila ni Lala. Ang kanyang pangako. Ang kanyang pag-alis. Ang kanyang paghahanap. Ang kanyang pagkabigo. 10 taon na ang lumipas. Marahil, talagang mahihirapan na silang maghanap sa isa't isa. Hindi naman talaga Lala ang tunay niyang pangalan. At ang kanyang pangalan, McCoy. Isang palayaw lamang. Nakaupo lang sila doon, nag-iinom. Ngunit ang isip ni Marco ay malayo. Napakalayo. Nasa nakaraan. Sa 10 taon na lumipas. Sa isang batang babae na may kwintas na pilak. Sa isang pangako na tila hindi na matutupad. O baka naman, malapit na. Ito na. Ito na ang simula ng paghahanap niya sa sagot. Ang sagot na natagpuan niya sa set ng kanyang kumpanya. Sa mga mata ng kanyang bagong modelo. Sa leeg ni Elena. Kinabukasan may kakaibang saya si Elena. Ang venue ng photoshoot ay nagbago. Hindi na sa malamig na studio, kundi sa isang magandang resort. Isipin niyo po, sa resort, ang dami niyang naririnig na kwento tungkol sa mga malalamig na lugar, mga beach resort sa Luzon. Ngayon mararanasan niya iyon habang nagtatrabaho. Kahit papaano, medyo makakapag-relax siya habang ginagawa ang kanyang trabaho. Kasama niya si Carla. Oo, si Carla, ang kanyang matalik na kaibigan. Niyaya niya si Carla para may kasama siya, para may katuwang, at para na rin siguro may magpapasaya sa kanya. Alam niya si Carla ay mahilig sa mga ganitong lugar, at may isang bahagi sa kanya na nag-iisip baka nga sumama lang din siya para makita ang boss niya. Ang boss na si Marco, kilig na kilig kasi si Carla sa kanya. Sino ba ang hinahanap mo, Carla? Tanong ni Elena nang mapansin niyang palingon-lingon ang kanyang kaibigan. Ang mga mata nito ay tila naghahanap ng isang tao. Kanina ka pa palingon-lingon dyan. Kung hinahanap mo si Mr. Acosta, hindi siya pupunta. Workaholic yon. Umiling si Carla. Ha? Hindi ah, sabi nito, sabay iwas ng tingin. Wala akong hinihintay no, iniiwasan meron. May bahid ng pagkadismaya at inis ang kanyang boses. Nagulat si Elena. Sino na naman yan, may kaaway ka ba? Napabuntong hininga si Carla. Hindi ba nakwento ko sa'yo, Elena, na may ex din akong CEO? Si Victor Acosta. Siya yung naging boyfriend ko online tapos LDR kami. Nalaman ko kamakailan lang na pinsan pala siya ng boss mo. Napapikit si Elena. At sa kanyang pagkabigla, naisukan niya ang iniinom niyang juice. Shocks! Bulong niya. Seryoso ka ba, Carla? Walang joke? Hindi siya makapaniwala. Ang mundong ito ay napakaliit. Napakaliit. Nakita ko si Mr. Victor kahapon sa set eh. Narinig kong nagsawa na raw sa Amerika, kaya bumalik dito sa Pilipinas. Malamang kasi, mabilis yun magsawa. Walang yang yun! Ginost ako sa ganda kong to. Ang kapal niya talaga. Galit na galit si Carla. Ang kanyang mukha ay namumula. Sinikap ni Elena na pakalmahin ang kanyang kaibigan. Kalma ka, Carla. Wala naman siya rito kaya chill ka lang. Baka isipin mo na hindi ka pa naka-move on, no? Naging maayos naman ang daloy ng photoshoot. Ang ganda ng resort. Ang ganda ng view. Ang lahat ay tila nasa ayos. Gumawa rin sila ng promotional video. Inabot nga ng 5 oras. Nakailang take pa sila bago nakuha ang tamang anggulo, ang tamang pakiramdam. 3:00 na ng hapon at polishing na lang ang ginagawa. Konting retouch, konting adjustment. Pero bago iyon, may 1 oras pa silang break. Pahinga muna. Habang nagpapahinga sila,
biglang dumating ang isang itim na kotse. Pamilyar ang kotse. Alam na niya kung sino ang sakay. Naku po, bulong ni Elena sa sarili. Siya na naman, si Mr. Acosta. At kasama niya si Victor, ang pinsan, ang ex-boyfriend ni Carla. Hindi na nabalaan pa ni Elena si Carla. Hindi na niya nagawa. Dahil dumiretso agad ang dalawang lalaki sa pwesto nila. Good afternoon, Mr. Acosta, bati ni Elena, sinisikap na maging profesional. Polishing na lang po ang gagawin namin at tapos na. Sinama ko na lang po si Carla, kaibigan ko. Nagpatulong po ako sa kanya para mas maging komportable ako. Ayaw niyang lumabas na wala silang paggalang. Kaya agad siyang nagpaliwanag. Tumango lamang si Marco sa kanya. Ngunit ang pinsan nitong si Victor, ang mata nito ay nakatitig lamang kay Carla. Tila may pinagdadaanan. Tila may gustong sabihin. Can we talk in private, Miss Lavilla? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may autoridad. May konting pag-uusapan lang tayo tungkol sa ginagawa mo. I need a feedback. Sininyasan niya si Elena na sumunod sa loob ng isang staycation unit. Napakapit si Elena sa kanyang sarili. Ano na naman kaya? Sa loob ng unit, naupo sila. Ang ambience ay tahimik, nakaka-relax, malayo sa ingay ng set. So far, so good, sabi ni Elena, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Mabilis naman po akong maka-adjust sa tinuturo sa akin. If you want, pwede mo rin po tanungin yung iba tungkol sa progress ko. At kung hindi po kayo satisfied, doon na lang po ako sa accounting. Ngumiti si Marco. I can see that you're doing great, Elena, sabi niya. Kung stable ka pa rin sa pagmamodel ng products natin after weeks, yun ang permanente mong trabaho. Napakislot si Elena. Permanenteng trabaho bilang modelo? Hindi niya inakala. Sa totoo lang, alam niya. Alam niya na hindi naman talaga kailangan ni Marco na personal na tanungin siya ng ganon. Nagbiyahe pa siya ng ilang oras papunta sa resort para lang sadyain siyang makita. Bakit? Ano kaya ang dahilan niya? May problema po ba, sir? Tanong ni Elena na tila nagtataka. May dumi po ba sa mukha ko? Hinawakan niya ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi. Parang hindi siya mapakali dahil kanina pa ito pasulyap-sulyap sa kanya. Tumingin si Marco sa kanya. Direktang tingin. Sa kanyang mata. At pagkatapos, sa kanyang leeg. Yang kwintas na suot mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Napansin ko lang na hindi mo hinubad. Wala ba silang provided accessories na babagay sa mga damit mo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena, ang kwintas. Iyon na naman, bakit ba palagi niya itong pinapansin? Ah, ito po ba? Sagot ni Elena. Hindi ko po kasi ito tinatanggal. May sentimental value po kasi sa akin. I also asked them a favor at pumayag naman po silang huwag kong palitan. Tumingin sa kanya si Marco. Oh, I see, sabi niya. Saan mo binili? Hindi masyadong modern ang design, pero maganda. Nanatili ang tingin ni Marco sa kwintas. Sa tuwing nakikita niya kasi ang kwintas na iyon kay Elena, natitigilan siya. Malaki ang impact nito sa kanya at hindi niya maiwasang tanungin ang dalaga. Binigay lang po sa akin, paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay naging malungkot. Nasira na po ito ng isang beses pero pinaayos ko. Hindi ko lang po magawang palitan dahil nasanay na akong suot to eh. Nagbigay siya ng isang pilit ng ngiti. Ang kwintas na iyon, ang simbolo ng isang pangako, ng isang nakaraan. Can you tell me the name of the person who gave you the necklace? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Baka lang may alam pa siyang lugar kung saan makakabili ng ganyan. O baka kilala niya ang gumawa. Ang kanyang paliwanag ay tila isang palusot. Alam ni Elena iyon. Gusto lang niyang marinig ang isang pangalan. Naramdaman ni Elena ang pagkapit ng kanyang puso. Masakit. Ang mga alaala ay nagsalubong. Ang batang lalaki. Ang pangako. Ang paghihintay. Pwede namang mag-search ka na lang sa internet, sir. Sagot ni Elena, sinisikap na itago ang kanyang emosyon. Hindi ko na po labis maalala kung sino nagbigay nito sa akin eh. It's been a decade. Isang dekada na, napakatagal na. Ganun ba?
Tanong ni Marco. O ayaw mo lang talagang banggitin ang pangalan niya? Biglang tumayo si Elena. Hindi na niya kaya. Ang lahat ay bumabalik. Ang sakit, ang paghihintay, ang pangako. Stop, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong inis at sakit. Bakit ba napunta rito ang usapan natin, Mr. Acosta? Kung wala ka na pong tanong tungkol sa trabaho, babalik na po muna ako sa set. Hinihintay na po nila ako. Mabilis siyang nag-walk out. Wala siyang pakialam kung maiwan sa loob ang boss niya. Bakit ba kasi iyon ang topic nila? Ayaw niya nang pag-usapan ang tungkol sa kwintas. May alaala kasi itong bumabalik. Isang alaala na pilit niyang kinalimutan. Akala ng lahat ay uuwi na sila pagkatapos ng shoot. Ngunit biglang nanlibre ng dinner si Marco sa lahat. Isang malaking dinner. Kaya doon na muna sila sa resort magpapalipas ng gabi. Ayaw sana ni Elena dahil sa awkward na nangyari kanina at lalong-lalo na si Carla. Kanina pa ito wala sa mood dahil sa ex nitong si Victor. Elena, sabi ni Carla habang pinagkrus ang mga braso sa dibdib. Halata sa mukha nito ang pagsisisi na sumama pa ito. Hindi ka ba pwedeng mag-excuse ng kahit ano? Sabihin mo may aso ka pang papakainin sa bahay. O kaya, hinihintay ka na ng lola mo. Gusto ko sana, Carla, sagot ni Elena. Pero gagastos na naman tayo ng dinner kung uuwi pa. At least dito, libre ang pagkain, pati kwartong tutulugan. Oh, Elena naman, sabi ni Carla sabay dabog. Bukas, uuwi agad tayo ng maaga. Mag-iimpake na ako pagkatapos kumain, sis. Kahit anong iwas mo kay Victor, sabi ni Elena, na tila binibigyan ng payo ang kaibigan. Wala ka pa ring magagawa kung magkasalubong ulit kayo. Nag-iisa si Elena. Naglakad patungo sa dalampasigan para makalanghap ng sariwang hangin. Kapag nakauwi na sila, usok mula sa mga sasakyan na naman ang magiging oxygen nila. Kailangan niya ng oras, kailangan niya ng pag-iisip. Ang mga alaala ay bumabalik. Ang sakit, ang pangako, ang kwintas, at si Marco. Ang lahat ay tila konektado. At ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng isang nakalimutang nakaraan. Makalipas ang ilang minuto, habang si Elena ay nakatayo sa tabi ng dagat, nagpapahangin, may narinig siyang ingay. Parang nagbabangayan mula sa hindi kalayuan. Nilingon niya ang pinagmulan ng ingay. Nakita niya. Si Marco at si Victor, ang magpinsan. Nagtatalo nga sila. Ngunit kaagad din silang tumigil nang makita siya. Lumapit si Victor sa kanya. Nasaan yung kaibigan mo, Elena? Tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay tila may halong inis. Kanina niya pa akong tinatakbuhan. Nilingon siya ni Elena. Nakakunot ang noo. Ah, si Carla? Nasa loob. Naunang kumain sa akin. Mag-i-impake na raw siya pagkatapos dahil aalis kami ng maaga para hindi na kayo magkasalubong pa. Sinikap niyang magpaliwanag para na rin siguro hindi lumabas na wala silang paggalang. Tumingin si Marco sa kanya. Seryoso ang mukha nito. You can't go home, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay may autoridad. May kailangan pa tayong puntahan bukas. Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nandoon na tayo. Biglang bumagsak ang mga balikat ni Elena. Hindi niya masasamahan pa si Carla na umuwi. Gusto niyang umuwi na. Gusto niyang matulog. Gusto niyang takasan ang lahat ng ito. Hindi po ba pwedeng umuwi muna ako saglit, sir? Pilit ni Elena. Tapos magkita na lang po tayo sa kumpanya. Nakakahiya po sa kaibigan. Nagkatitigan sila. Sa puntong iyon, pilit nilang inaalam kung ano ang punto ng isa't isa. Hindi iniinda kung gaano kalamig ang hangin. Ang malakas na paghampas ng alon sa dalampasigan, ang lahat ay tila huminto, ang mundo. Ah, sabi ni Elena. Anong ibig mong sabihin? May gusto ka bang iparating sa akin? Umiling si Marco. Ngumiti siya. Wala, sabi niya. Sinasabayan lang kita. Tara na, pasok na tayo sa loob. Giniginaw ka na. Pinapahalata mo naman na sanay ka sa cold treatment, sabi ni Elena, na tila binibiro siya. Inaasahan niyang hahampasin na naman siya nito. Hoy, below the belt ka na, sabi ni Elena, nakasimangot. Wala sa usapan ng ganon, natawa si Marco. Ganyan dapat, Elena, sabi niya.
Casual lang kapag kinakausap mo ako. Minsan nakakarindi din ang matawag na Sir o Mr. Acosta. Magkaedad lang din naman tayo. Umalis nga sila sa dalampasigan. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay patuloy na sumasagi sa isip ni Elena. Ang lahat ng tanong ni Marco. Ang lahat ng kanyang pag-iisip. Ang kwintas, ang nakaraan. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng ilang oras nilang pag-iinom ni Victor, napagpasyahan ni Marco na bumalik na sa kumpanya. Mag-o-overnight na lang siya doon. Marami pa kasi siyang dapat tapusin. Habang naglalakad siya sa first floor patungo sa elevator, may narinig siyang isang pamilyar na boses. "Hintayin mo na lang ako diyan sa bahay. Hinahanap ko pambago na ng iwan sa set," sabi ng boses. Nagulat si Marco. 10:00 na ng gabi. Bakit hindi pa siya umuuwi? May taga-check ng security sa labas, kaya imposibleng nagpapasok pa sila ng empleyado ng ganitong oras. 8:00 dapat ang uwian ng lahat. "Sino rito?" tanong ni Marco. "Mag-10:00 na ng gabi. Bakit hindi pa kayo umuuwi?" "Ay sir," nagpapanik na sagot ni Elena. Saka mabilis na lumiko sa hallway, dahilan para muli silang makabungguan. Sumalampak si Elena sa lupa. "Miss Lavilla," sabi ni Marco, may bahid ng pagkadismaya. "Sa tuwing magkakasalubong tayo, ganito ang nangyayari ah. Ano bang ginagawa mo rito? Sa pagkakaalam ko, 7:00 ka pa natapos sa photoshoot." Kaya nga po sir, nung pauwi na ako, saka ko lang napansin na naiwan pala yung bag ko dito. Nagkataong nakasakay na po ako ng taxi, tapos sobrang traffic pa rin sa kalsada. Ang tagal ko pong nakausad para makabalik dito. "What floor did you leave your bag?" tanong ni Marco. "Sasama na ako sa'yo para na rin makauwi ka na." "Sa 5th floor po yata. Hindi mo na po kailangang sumama, sir. Natatandaan ko pa naman yung lugar." "Malawak ang lugar na to, Miss Lavilla. Baka maligaw ka pa, lalo na't gabi na. Nakapatay na panigurado ang mga ilaw sa taas." Napalunok si Elena. Takot siya sa dilim. "Sino po ba ang nagpapatay sa lahat ng ilaw dito?" "Hindi ko makita ang switch." "May security sa baba. Ilang minuto lang aakyat ulit yon para i-check ang buong building. Trabaho nila yun gabi-gabi." "Kung ganon, dapat magmadali na ako. Baka makita nila tayong dalawa rito at ano pang isipin tungkol sa atin. Walang magandang maidudulot kapag nakita nilang isang CEO kasamang ordinaryong empleyado sa madilim na parte ng kwarto." Napakagat na lang sa labi si Elena. Mabilis siyang inikot ang buong lugar. Ang flashlight lang ng kanyang cellphone ang kanilang gamit. Kung hindi lang ganun kamahal ang bag na yon at walang importanteng laman, ay baka hinayaan na lang niya. "Sigurado ka bang dito mo naiwan? Kanina pa tayong paikot-ikot dito." "Wala naman eh," paninigurado ni Marco. Napabagsak siya sa couch. "Parang dito lang yun eh. Wala naman akong ibang pinuntahan maliban dito at sa CR," sabi ni Elena. "Sa CR?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Elena. Halos lalabas na sana siya sa pinto nang marinig ang mga yapak ng paa. Security. "Huwag ka munang lumabas," pabulong na tawag ni Marco sa kanya. "What are we going to do?" bulong ni Elena. "Hindi tayo pwedeng mahuli rito. We need to hide." "Where? This is the set. Walang ibang lugar na pagtataguan dito." "Dito!" Mabilis siyang hinila ni Marco patungo sa single sofa. May kurtinang nakatakip doon. Doon sila pumwesto, kahit na medyo masikip. "Can you move?" "Hindi natatakpan ang kurtinang kabilang balikat ko," bulong ni Elena. "I'll try. Huwag ka munang gumalaw dahil baka matumba tayo." Sinubukan ni Marco abutin ang kabilang bahagi ng kurtina. Masyadong malapit ang katawan nila sa isa't isa. Halos nagpapalitan lang sila ng hininga. Sakto lang din, bumukas ang pinto ng kwarto, kasabay ng pagtapat ng flashlight sa pwesto nila. "Bakit parang may narinig akong tao dito? Imposible namang may biglang nagsasalita," narinig nilang sabi ng security. "Nangangalay na ako. Umusog ka na nga ng konti," bulong ni Elena. "I can't. Mahuhulog na ako. Magkakastiff yata ako pagkatapos nito dahil sa leeg ko," pabulong na sagot ni Marco. "Wala namang tao dito sa set. Baka guni-guni ko lang yon," muling sabi ng security. Maya-maya pa, narinig nila ang yapak nito paalis. Nawala na ng ilaw. Saka pa lang silang dalawa nakahinga. Tagaktak pa ang pawis dahil sa kaba.
Ngayon lang din naalala ni Elena kung anong naging posisyon nila kanina. They were like hugging each other, para lang magkasya sa sofa. Sigurado akong nasa CR talaga yung bag ko. Doon ako huling pumasok bago umalis. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Naramdaman niya ang pamumula sa kanyang pisngi. Fine, kung wala doon, bukas mo na lang ulit hanapin. Malalim na ng gabi, kailangan mo nang umuwi. Tumikhim din ito, saka inayos ang nagusot na damit. Nang makitang hinahanap pa rin ni Elena ang bag niya, nag-insist na si Marco upang ihatid siya pa uwi. Delikado sa labas kung mag-isa lang siyang uuwi, at babae pa. Hindi na rin naman ito nakatanggi, dulot ng antok at pagod sa napakaraming nangyari buong araw. Ngayon lang muling nabuhay ang lumang alaala. Sa loob ng kotse ni Marco, habang papauwi, biglang sumulpot sa isip ni Elena ang isang alaala. Ang kwintas. Ang tanong ni Marco tungkol dito. Ang kanyang pagiging curious. Ang lahat. Bakit ba siya interesado sa kwintas na yon? Tanong ni Elena sa sarili. Lala, Makoy, ang mga pangalan ay nagsasayaw sa kanyang isip. Napakasakit, napakalungkot, ang pangako, ang paghihintay, ang pagkabigo. Naramdaman ni Elena ang isang pagkabigat sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng umagos. Walang tunog, tahimik. Salamat po sa paghatid, sir, sabi ni Elena nang makarating sila sa tapat ng kanyang bahay. Walang anuman, Elena, sagot ni Marco. Nakatingin ito sa kanya. May isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Magpahinga ka na. Kailangan mo yan. Umalis nga si Marco, ngunit ang kanilang gabi sa opisina, ang kanilang pag-uusap, ang lahat ay nakaukit na sa isip ni Elena. Ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang isang bagay na tila nagtuturo sa isang lihim na koneksyon. Ang isang bagay na tila nagsasabi na ang kanilang mga landas ay matagal nang nakatadhana. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malaking pagsubok para kay Elena. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ang kwintas, ang pangalan ni Makoy, ang lahat ng pagtatangka ni Marco na malaman ang tungkol sa nakaraan. Ang lahat ng ito ay nagsasama-sama, nagiging isang malaking palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang pag-uusap nila sa resort, ang pag-iwas niya, ang kanyang galit. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya na mag-walk out, na tumakbo palayo, ayaw niya ng pag-usapan. Masakit. Napakasakit. Pilit niyang kinalimutan. Pilit niyang ibinaon sa limot ang nakaraan. Ngunit ngayon, tila bumabalik ang lahat. Pagkatapos ng dinner sa resort, umuwi nga sila. Ngunit ang kanyang isip ay hindi pa rin mapakali. Isang hapon, ilang araw pagkatapos ng insidente sa resort, nagkita muli si Elena at Marco. Sa isang opisina, hindi niya alam kung bakit niya kailangang naroon. May pinagagawa lang si Marco. Kung anong design ng tiles sa rest house nito sa Tagaytay. Kung anong flavor ng cake sa isang event. Ang lahat ay tila mga walang kwentang bagay. Ano na naman ang sadya mo, sir? Tanong ni Elena, may bahid ng pagkairita. Rest day niya. Dapat ngayon ay nagpapahinga siya. Pero heto siya sa opisina ni Marco. Last time, pinapili mo ako kung anong design ng tiles ang maganda sa pinapatayo mong rest house sa Tagaytay. Nung huli naman, kung anong flavor ng cake ang masarap para sa isang event. What is it now? Napabuntong hininga si Elena. Anak nang! Bagong gising pa lang po kasi ako tapos dumiretso agad dito. Ano ba kasing meron kina Victor at Carla? Kahit naiinis, kailangan niya pa ring makinig. Tumingin si Marco sa kanya. I think they're dating, sabi niya kalmado. Minsan na lang tumawag sa akin yung pinsan ko at hindi pa nagpupunta sa opisina. May isang beses na nakita ko silang magkasama ng kaibigan mo sa cafe. Umiling si Elena. Oh, tapos sir, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa iba? Ikaw na nga nagsabi, di ba malaki na sila? Just let them be. Sigurado ka, Elena? Tanong ni Marco. Nalaman kong bumili sila ng malaking apartment para sa kanilang dalawa. May nabanggit pa sila sa'yo? Nanlaki ang mata ni Elena. Apartment silang dalawa? Wala nga akong alam kung nagkabalikan na ba sila o hindi eh. Ngumiti si Marco. Then let's find out, sabi niya. May location ako ng phone ni Victor.
Papunta sila sa isang grocery shop. Baka bibili na ng necessities para sa apartment nila. Ganun nga. Niyaya siya ni Marco. Para sundan sina Victor at Carla. Hindi niya talaga gustong sumama. Pero may isang bahagi sa kanya na gusto ring malaman ang totoo. Kaya naroroon sila sa isang grocery shop. Nakasuot ng cap at shades. Nagpapanggap para hindi mahalata. Habang sinusundan sina Victor at Carla. Nakakahiya. Pero may kakaibang excitement. Umusog ka nga roon, sir, bulong ni Elena. Nasa harapan lang sila. Baka makita tayo. Halos mapayakap na siya kay Marco. Ang lapit nila. Huwag ka kasing magpahalata na tinitingnan mo sila, Elena, bulong ni Marco. Galingan mong umakting. Kunwari, bumibili rin tayo ng kahit ano. Anong bibilihin mo dito? Tanong ni Elena nang makita nila ang isang aisle na puno ng diaper. Diaper? May anak ka ba? Mabilis siyang lumayo. Nagulat si Marco. Teka, babalik na sila, sabi niya. Ayan kasi, sunod ka ng sunod eh. Wala nang ibang daan dito. Ano nang gagawin natin? Kasalanan mo kasi ito. Nagmumukha na tayong spy eh. Mukha namang nagkabati na sila. Wala silang mapagtataguan. Nasa last section na sila ng shop. Puro mga damit pabata lang ang naroon. Sa kabila naman, mga underwear. Nagkamali yata sila ng naging desisyon. Nandyan na sila. Ganito na lang, sabi ni Marco. Magpanggap tayo ng mag-asawa. Kunwari, bumibili tayo ng damit para sa baby natin. Sira ulo ka ba, sir? Sabi ni Elena. Magpanggap ka kayang mag-isa. Galing ng trip mo, ah. Sige, sabi ni Marco. Ikaw ang bahalang magpaliwanag sa kanila kung bakit tayo nandito. Halata pa naman sa kinikilos natin na sinusundan natin sila. Napasabunot si Elena sa buhok. Ayaw niya talaga. Pero, pagpapanggap lang naman. Ano sa tingin mo ang gender ng baby natin? Tanong ni Marco. Sa tingin ko, mas cute kung lalaki. Mana sa'yo. Napakagat ng labi si Elena. Pilit niyang hinawakan ang isang damit pang sanggol. Nagpipigil ng tawa si Marco. Okay lang sa akin kahit babae o lalaki ang importante. Ikaw ang mommy nila, sabi ni Marco. Ang awkward ng paligid. Nilingon ni Elena ang likuran. Wala na sina Victor at Carla. Isang malakas na batok ang inabot ni Marco mula sa kanya. Pinaglalaruan mo ba ako, sir? Akala ko ba nandyan sila? Bakit wala? Aray ha! Nandyan sila nung nagsalita ka, Elena, paliwanag ni Marco. Pero hindi ko na napansin pagkatapos. Tara na, baka nasa counter na yung dalawa. Paano yan? Magpapaalam naman pa tayong magnanakaw. Balot na balot pa naman tayo sa suot natin. Fine, sabi ni Marco. Kumuha ka kahit anong gusto mo. Ako na magbabayad. Just make it faster. Napangiti si Elena. Bumili siya ng washing machine, toaster, at ilang linggo niyang stock ng pagkain. Seryoso ka ba, Elena? Sabi ni Marco. Nalaglagan pa nga ang panga. Washing machine at toaster? At saka pang ilang linggo mo bang stock ng pagkain yan? Ang plano lang nila ay maging spy. Hindi kasama ang mag-restock ng kusina. Sabi mo kumuha ako eh, sabi ni Elena. Ginawa ko. Wala ka rin namang sinabi na konti lang. Ayos ka talaga. Mas marami ka pang stock kaysa sa akin ah. Para kang nag-grocery kasama ang sugar daddy mo. Kaya nga, sabi ni Elena. Wala naman tayo sa kumpanya kaya hindi kita boss dito. You planned this. Sumunod lang ako kaya dapat may premyo. Kinindatan pa niya si Marco. Pumayag na lang si Marco. Nilabas ang card. Nabawasan ng pabedido ang 25,000 dahil sa ginawa niyang kalokohan. Pagkatapos, umuwi na nga si Elena. Humingi pa ng huling pabor na ihatid siya ni Marco. Alang-alang sa mabibigat na appliances na binili. Hindi na rin kasi nila nakita ang dalawa sa grocery shop. Mission failed na naman. Pagpasok niya sa bahay, nagulat siya. Nakaupo na sa sofa ang kanyang kaibigan, si Carla. Oh sis, nandito ka na pala, bati ni Carla. Ano yung dala ni Mr. Acosta? Sila pa ngayon ang nabuking na magkasama. Ah, sabi ni Elena, binigyan si Marco ng peking ngiti. May binibigay na appliance sa isang kumpanya. Mabait si Mr. Acosta kaya door-to-door siya naghahatid sa bahay ng mga empleyado. Di ba, sir? Ah, yeah, she's right. Paalis na rin ako. Goodbye, sabi ni Marco. Sir, ingat ka, pahabol ni Elena.
Ngayon ay silang dalawa na lang ni Carla ang naroroon. Kitang-kita ni Elena ang kabahan ni Carla. May gusto ka bang sabihin sa akin, Carla? Tanong niya. Papakinggan naman kita. Basta maging totoo ka lang. Promise, hindi ako magagalit. Baka sabihin mo ang rupo ko, sabi ni Carla. Kasi kami na ulit ni Victor. Shucks! Sinasabi ko na nga ba sabi ni Elena. Napahilamos sa mukha. Nagpakahirap pa kami ni Marco na sundan kayo sa shop. Tapos aaminin mo rin pala sa akin ngayon? Sinusundan niyo kami? Tanong ni Carla. Pero kasi, hindi lang yon. Balak sana naming magpakasal. Ha? Ang bilis naman, sabi ni Elena. Maiintindihan ko naman kung marupu ka, pero ibang level ng rupu ka naman ata yan. Makinig ka muna kasi, sabi ni Carla. May apartment akong nakita. Binibigay yon sa mga bagong kasal na 25 years old below Sakto, hindi palagpas ang edad namin sa requirements. Kaya balak naming magpakasal agad. Sayang naman kung hindi ko kukunin, di ba? Nagulat lang si Elena. Pero kung iyan ang desisyon mo, Carla, sige. Basta sigurado ka, ayos na rin sa akin. Pagpayag niya bilang pagsuporta. Tumulong siya na maglipat ng mga gamit sa apartment ni Carla. Ang sabi, pumasok daw sa kumpanya si Victor. Pero bigla namang sumulpot doon. Kaya ang ending, hindi na siya naging alalay. Naging third wheel pa sa dalawa. Sinabi ko sa pinsan ko na nandito ka, sabi ni Victor kay Elena. Susunod daw siya rito. Bakit naman? Tanong ni Elena. Tutulong din siya sa paglilipat ng gamit mo. Ilang beses pa ngayong nagreklamo habang nagbubuhat ng appliances niya. Asa pang pupunta to para lang tumulong. Hindi yun tutulong kahit magpustahan pa tayo. Imbes na sumagot, natawa na lang si Victor. Bago pumasok dahil pinapatawag ng girlfriend. Habang si Elena ay naiwan muna sa pinto. Para ipasok ang ibang mga gamit na nasa labas. Dahil hindi niya kayang buhatin sa bigat. Kailangan mo ng tulong, Elena? Sabi ng isang pamilyar na boses. Parang hirap ka na sa maliit na box lang Pwede ba, sir? Sabi ni Elena. Kung mangiinis ka lang, umalis ka na. Nang mag-angat siya ng tingin, doon lamang niya napagtanto kung sino yon. Wala nang iba kundi si Marco. Ito lang naman ang boss niyang hindi nawawala kung nasaan siya. Parang kabuti na bigla-bigla na lang sumusulpot. Bad mood ka masyado, Elena, sabi ni Marco. Pumasok ka na lang doon at ako narito. How come that you're here? Tanong ni Elena. Wala bang pasok sa opisina mo? Hindi nakinig si Elena. Tumulong pa rin sa mga maliliit na bagay. Wala. Pinauwi ko silang lahat kasi holiday, sabi ni Marco. Holiday? Anong holiday ba ngayon? Wala namang nakasulat sa kalendaryo. Ako ang nag-announce. Bakit ba? Pabor naman sa kanila kapag rest day. Nagkibit balikat pa si Marco. Nilagpasan para dalhin ang mga gamit sa loob. Tumahimik na lang din si Elena. Para hindi na mauwi pa sa argumento ang pag-uusap nila. Halos palagi na lang kasi silang nagbabangayan. Na parang hindi boss at empleyado ang role sa kumpanya. 5 araw pa ang lumipas bago tuluyang nakalabas si Marco mula sa ospital. 5 araw na punong-puno ng pag-aalala, ng paghihintay at ng unti-unting paghilom. Si Elena, sa panahong iyon, ay hindi siya pinabayaan ni isang saglit. Ito ang kanyang responsibilidad. Ito ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya kayang iwanan si Marco. Kahit pa medyo na igagalaw na ang braso ni Marco, naroroon pa rin si Elena. Palagi, nag-off muna siya sa trabaho, nag-cancel ng mga endorsement, pero ayos lang sa kanya, ayos na ayos. Ang sabi niya, sabay na lang daw silang babalik sa trabaho kapag okay na ang kalagayan ni Marco. Hindi niya alam, pero sa kalooban niya, may isang bagay na nagtutulak sa kanya na gawin ito. Isang bagay na malalim. Isang umaga, habang si Marco ay nasa kusina, pilit na ginagamit ang kanyang isang kamay para kumuha ng tubig, dumating si Elena. Hawak niya ang isang tray ng pagkain. Nagpunta siya sa sariling bahay ni Marco. Para lang ipagluto siya ng tanghalian. At alam niya, mamayang gabi na naman siya uuwi. Elena, sabi ni Marco, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. You don't have to take care of me. Gumagalaw pa naman ang isang kamay ko. Ayokong makaistorbo sa'yo. Tinitigan niya si Elena.
Alam niyang abala rin ito. Alam niyang may mga trabaho pa itong kailangang gawin. Ngumiti si Elena, isang ngiti na tila sinasabi na ayos lang ang lahat. Dof ko naman, di ba, Sir Marco? Tanong niya. Pumayag ka kaya akong bahala kung ano ang gagawin sa doof ko. At ngayon, ito ang gusto kong gawin. Umupo si Elena sa tapat niya. Inilapag ang tray ng pagkain, sinigang, ang paborito ni Marco. Kung ganon, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malumanay, feel free to ask me everything. Tutal, nandito na rin naman tayo. Bakit hindi pa natin pag-usapan? Alam mo naman siguro ang pinakaunang tanong ko. Kinabahan si Marco. Alam niya ang tanong. Hinanap mo ba ako, Marco? Tanong ni Elena. Ang kanyang noo ay nakakunot. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Kasi kung oo, kahit hindi ka magpadala ng sulat, may social media naman. Hindi ba? Napabuntong hininga si Marco. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang lahat ng totoo. Hindi na niya pwedeng itago. I tried, Elena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malungkot. Alam ni Victor yon, dahil nagpatulong din ako sa kanya. Pero lumipat ka ng bahay. Pati ang totoo mong pangalan, hindi ko alam. Ang alam ko lang, Lala, hindi ko rin makontak kahit ang parents mo. Naramdaman ni Elena ang isang malaking kurot sa kanyang puso. Ang paglipat ng bahay, ang pagbabago ng pangalan, ang kanyang mga magulang. Lahat ng ito ay nagbalik. Namatay ang parents ko, Marco, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay naging malungkot. Malungkot na malungkot. Sa car accident. Kaya nga, motorbike ang binibili ko. At hindi kotse. Wala ako sa panahon na nawala sila sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay Carla at sa parents niya, baka wala rin ako ngayon. Nagulat si Marco. Sobrang gulat. Hindi niya alam. 5 taon na. 5 taon na siyang nag-iisa. Kaya pala ganun na lang ang kanyang sipag, ang kanyang pagiging pursigido, ang kanyang pagiging independent, para lang maitaguyod ang sarili. Para lang hindi umasa sa tulong ng iba. Elena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ko alam, I'm sorry. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Hinihintay mo ako sa panahon na yon, pero wala ako sa tabi mo. Kung sana nahanap agad kita, baka sakaling nakapagpaalam din ako sa kanila. Umiling si Elena. Pilit siyang ngumiti. Isang pilit ng ngiti na may bahid ng sakit. It's fine, Marco. Wala kang kasalanan doon, sabi niya. Pero tama ka, walang araw na hindi ako umasa na babalik ka. Pero inisip ko rin na successful ka na. Kasi yun talaga ang goal mo. Naramdaman ni Elena ang lalamunan niya. Ang kanyang mga luha. Pilit niyang pinipigilan. Sa kanya pinatay ang kalan. Luto na pala ang sinigang. Kanina pa kumukulo. Hindi niya namalayan. Sa lalim ng kanilang pag-uusap, tinitigan ni Marco ang kanyang kwintas. Nung una kitang makita, Elena, sabi niya, suot ang bigay kong kwintas. Umalsa rin ako na sana ikaw na nga ang babaeng hinahanap ko. Yun ang dahilan kung bakit, kahit disqualified ka na. At hindi nakapag-aral aga kahit kailan. Napangiti si Elena. Aga? Ang kanyang utak ay nagproproseso. Ang aksidente. Ang pagiging late ko sa interview. Aminin mo nga, Marco, sabi ni Elena. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Palusot lang din ba yung mga important matter mo para magkita tayo? Ang dami mong sinasabing trabaho, pero bakit palagi ka doon sa set? Palagi kang nandyan? Palagi mong ginagawa ang lahat para lang makasama ako. Mahina itong natawa at tumango. Ano pa nga ba sa tingin mo, Elena? Sabi ni Marco. Sa gusto kong mapalapit sa iyo Gusto kong makasama ka? Naiinis si Elena, pero may halong saya. Ginawa mo naman akong uto-uto, Marco, sabi niya, sabay irap. Mabuti na lang talaga't pinapasahod mo ako, kaya ayos lang. Natawa si Marco. Isang malakas na tawa. Isang tawa na tila nagpapahiwatig ng kanyang kaligayahan. Whatever you say, Miss Lavilla, sabi niya. O kaya, should I call you Lala? Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng pagtatago, ang lahat ng mga palusot, ang lahat ng mga hindi pagkakaintindihan.
Sa wakas, nag-usap sila. Naintindihan nila ang bawat isa. Naintindihan ni Elena kung bakit nahirapan si Marco na hanapin siya. Ang lahat ng pagbabago sa kanyang buhay, ang kanyang bagong pangalan, ang lahat ng nangyari. At si Marco, hindi rin niya masisisi si Elena kung bakit ganoon na lang kagusto nitong ibaon sa limot ang nakaraan. Ang sakit, ang paghihintay, ang pagkabigo. Lahat ng ito ay totoo at lahat ng ito ay nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, sa kabila ng paghihintay, may isang bagay na nanatili, ang kanilang koneksyon, ang kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na, sa hindi inaasahang paraan, ay muling nagbalik. Nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng paghilom, at nagbigay ng isang bagong simula. Ang pag-uusap na iyon, sa kusina ni Marco, habang kumakain ng sinigang, ay ang simula ng paghilom ng kanilang mga puso, ang simula ng muling pagtatayo ng kanilang nakaraan, at ang simula ng pagharap sa isang hinaharap na, sa wakas, ay magkasama na sila. Ito ang tunay na lunas. Hindi lang sa mga sugat sa katawan, kundi pati na rin sa mga sugat sa puso. Makalipas ang matinding pagsubok, ang buhay nina Elena at Marco ay dahan-dahang bumalik sa normal. Pero hindi na ito tulad ng dati. Mas malalim na ang kanilang pag-uunawaan. Mas matatag na ang kanilang samahan. Araw-araw, nakikita ni Elena kung paano nag-iiba si Marco. Hindi na lang siya ang seryosong CEO na minsan niyang kinatakutan, kundi ang McCoy na nakasama niya noong bata pa siya. Ang McCoy na palaging nandyan para sa kanya. Ang McCoy na naghahanap sa kanya. Patuloy ang pag-usbong ng karera ni Elena bilang modelo. Ang mga endorsements niya ay dumarami. Hindi lang cosmetics, kundi pati branded clothes. May mga kumpanya pa nangang nag-aalok sa kanya ng trabaho, pero nanatili siyang loyal. Exclusive model siya ng Acosta Corporation. At hindi niya ito pinagsisisihan. Dahil sa bawat tagumpay niya, naroroon si Marco. Nagbibigay suporta, nagbibigay lakas, nagbibigay inspirasyon. Sa kabila ng lahat, may isang kaganapan na nagdulot ng malaking kagalakan sa lahat, ang kasal nina Victor at Carla. Ang magpinsan na muntik ng magkaaway dahil sa pag-ibig. Ngayon, nagkaayos na, nagmahalan na, at handa nang bumuo ng sariling pamilya. Isang napakalaking selebrasyon. Lahat ay invited, at syempre, kasama doon sina Elena at Marco. Para sa espesyal na araw na ito, umuwi pa nga ang mga magulang ni Marco mula sa abroad. Matagal na silang hindi nakita ni Marco. At ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makasama siya. At makita ang babaeng matagal na niyang. Salamat sa pakikinig. Pag-ibig ay matiyaga, maghihintay. Maniwala sa tadhana. Like, share at subscribe. Paalam.